So, welcome po ulit sa Short Stroker channel. So, ito po yung part 3 ng ating troubleshooting. So, matapos nating matanggal yung cylinder head, ay ito naman po yung tatanggalin natin. Itong 68mm na piston para ma-check po natin yung status ng ating piston ring. So, tanggalin lamang po natin yung clip gamit ang long nose. So, sungkitin lamang po natin yung clip para mahugot. Ayan. Tapos, itulak mo lang yung pin doon sa likod ng piston. Ayan. So, tulak lang para mahugot natin gamit pa rin ang long nose. So, ayan. Natanggal na natin yung 68mm na piston. So, i-check ko lang yung status ng connecting rod natin. So, i-push ko lang siya up and down kung mayroong mararamdaman tayong alog. So far, wala namang alog doon sa connecting rod natin. Pero yung mga sideways niya na play kagaya nito, ay normal lang po yan. Meron po talagang play sa gilid ng ating connecting rod. So, ito na po yung head gasket ng ating 68mm na piston. So, after 2 years in service, ito na ngayon yung nagiging condition niya. So, kung mapapansin nyo dito, meron na siyang mga bungal yan sa palibot. Ayan. So, kinakain yan siya ng combustion ng ating head. Tapos, ito rin yung nagkukos ng lagitik doon sa ating makina. Kasi nagkakaroon yan siya ng clapping dyan. Baling nagkaganon siya. So, ito yung nagkukos ng ingay. So, nababalik kasi yan siya. So, tumatama ito sa ibabaw ng ating piston. So, sa setup ko, gumamit lang ako ng single na head gasket lang. So, para ma-aim natin yung high compression na setup. So, kung mapapansin nyo, yung head gasket natin, nag-twist na siya. So wala na siya sa tamang alignment ng ating head. Tapos, kung mapapansin nyo dito, itong part na ito, mayroon siyang sabog. So, sumasabog siya. So, mayroon siyang mga carbon deposit na sumasabog siya palabas. So, dito nag-escape yung mga ibang compression ng ating cylinder. So, sumasabog siya palabas. So, ibig sabihin, nag-blown out itong head gasket natin. Kasi nga, medyo nag-twist na siya. So, wala na siya sa tamang alignment doon sa head. Tapos, kadalasang 68mm. Ito yung pinaka-weak na portion ng ating head gasket. So, dito kadalasang sumasabog yung compression natin. So, nagkakaroon tayo ng blow-by kapag dito siya sumasabog. So, kapag dito naman siya sumasabog, so ito rin yung pinaka weakest point din ng ating head gasket. So, kapag dito nagkaroon ng leaks, nagkakaroon ng usok doon sa pipe. So, ito yung nangyayari. Yan. Kasi nakakapasok na yung oil doon sa combustion natin. So, kasama na siyang ma-burn doon. So, if you decide na mag-set ka ng 68mm, much better na gagamit ka ng tatlong head gasket. So, kailangan natin tama lang po yung compression natin. Kasi nga, ito yung kadalasang nangyayari. Nagbo-blown out yung
head gasket natin kapag 68mm na high comb yung setup natin. So ito yung unang beses ako nagpalit ng head gasket. So copper type yan siya na head gasket. So mas madali siyang nasira. So wala lang mga 3 buwan, pumutok naman yung head gasket na yan. So makikita nyo yung sabog niya ay doon sa oil circulation. So maraming usok na lumalabas sa pipe during that time. So dito naman tayo sa cylinder natin. So kung makikita ninyo yung dark spot na yan. Yan, focus ko lang sa camera. Yan. So dyan nag-escape yung compression natin. So yan yung pinaka main cause kung bakit tayo nag-lose compression. So itong part na to, ito rin yung dahilan kung bakit merong usok na lumalabas during sa high RPM. Kasi merong oil pressure dito na dumadaan. So malakas yung oil pressure dito. So nakakapasok dito yung oil. So sumasama siya doon sa combustion during high RPM. So kaya nagkakaroon siya ng usok. So susunod naman nating i-check itong looban ng ating cylinder. So titingnan natin kung meron bang malala na gas-gas. So sa nakikita ko, wala naman siyang masyadong gas-gas dito sa loob. So ang isa nating technique dyan is kapain natin gamit yung kuko natin. Kung merong mag-i-stop over dito na part, so ibig sabihin malalim yung gas-gas. So wala naman, ibig sabihin nasa tamang kondisyon pa itong cylinder natin, yung bore natin. Yan, napakakinis pa niya. So maganda yung quality niya, even na naka open carb tayo. So himala na walang gas-gas dito sa loob. So after 2 years, makinis pa rin siya. So worth it yung pagbili ko dito. So ang susunod nating i-check ay itong kondisyon ng ating 68mm na piston. So kung makikita natin, maraming carbon deposit dito sa intake na parte. So ito na yung time na naglulos na yung compression ng ating engine. So check ko lang kung merong untog dito sa valve. Check ko yung intake part. So wala naman sa intake. Dito sa exhaust wala din. So ibig sabihin walang untog na nangyayari sa intake tsaka sa exhaust valves natin. Tapos ito rin yung nagkukos ng ingay doon sa head din natin. Merong parte sa piston na nabiyak. So ito yung part niya na nabiyak sa kanya. So umalog ito during combustion. So since hindi siya natanggal, nakaganito lang siya. So wala na, hindi na ito pwede magamit. Tapos sunod nating i-check ay itong mga piston ring. So as long as pasok pa sa gap yung piston ring natin, ay pwede pa natin ito magamit. So check natin yung gap ng piston ring natin. So lagay lang natin sa loob ng cylinder. So ayan. So ayan. So makikita ninyo yung gap. So dapat
hindi pa yan siya masyadong malaki yung gap. Kasi kung malaki yung gap natin, nagkukos yan ng blow by. So maliles din yung compression ng ating engine. So subukan natin isukat dito sa feeler gauge. So pasok pa yung gap natin. Yung gap niya is 0.18 mm. So check naman natin tong inner na piston ring. So yan yung inner natin. So pantayin lang natin yung piston ring. Check natin ulit. So 0.18 pa rin. So okay lang. Tapos itong oil seal natin na rings. So yan, okay itong isa. Tapos itong isa naman. Yan. So itong isang oil seal natin na rings, medyo malaki na yung gap. So try nating sukatin. Napakalaki ng gap. Pasok pa rin, even 0.68 mm. Pasok pa rin siya doon sa ano natin, gap natin. Napakalaki ng gap niya. 60 mm na yung gap na. So siguro lampas pa ito. So wala na, hindi na ito pwede. Masyado nang malaki yung gap ng oil seal natin. So ang susunod naman natin i-check ay itong mismong cylinder head natin. So check lang tayo by visual. So makikita natin dito makapal na yung carbon buildup. So isang dahilan talaga dito yung pagiging loss ng compression niya. So hindi na nabe-burn ng maayos yung fuel natin. So isa din cause dito is dahil naka-open carb tayo, pumapasok yung mga sand niya sa loob, tumidikit dito sa ibabaw ng cylinder natin. Tapos check natin kung merong leaks dito sa intake saka dito sa exhaust. So kukuha tayo ng gasolina. So punuin natin ng gasolina yung intake. So ayan, check natin kung merong leaks. So far okay naman siya, wala namang leaks doon sa intake natin. So susunod naman yung exhaust natin. So ganon din sa intake, lagyan natin ng gasolina yung exhaust. Ayan. So check natin. So ayan, wala naman siyang leaks. So okay pa yung seal ng ating mga valves.
Pero kapag naglagay kayo ng gasolina dito, dapat takpan nyo yung connection ng air cut valve natin. Kasi kung hindi, lulusot siya dito. Kasi yung exhaust natin, directly connected siya doon sa air cut valve natin. So dapat takpan natin. Hindi po natin lagyan ng gasolina. So okay, nice and good yung cylinder head natin. So ito na yung mga parts na kailangan natin palitan. Siyempre itong head gasket, palitan natin ito ng panibago. Tapos itong piston kit na 68mm. So ang problema ko lang dito sa piston na ito, mahirap maghanap ng piston kit lang na 68mm. So kadalasang nabibili dito is kasama na yung cylinder. So yung tinatawag nilang bore kit na 68mm. So sayang naman tong cylinder natin kung bibili tayo ng isang set. So meron pa akong isang option. Meron pa akong isang piston na 68. Kaso lang ang nagiging problema ko dito is naka semi-dome siya. So yan, kung makikita nyo, semi-dome. Tapos ang naging problema ko kasi nagtabas ako dito. So pinatabas ko siya ng mga 1mm dito sa cylinder natin. So ang nagiging problema natin dito, yung piston natin nakaganon siya. So naka-protrude siya na ganon. So kailangan natin maghanap ng makapal na head gasket or kapalan natin yung base gasket dito sa baba. Tapos ang isang problema natin dito, napakahirap maghanap ng head gasket na 68mm yung size. So yan yung mga parts na hahanapin natin. So ang isa ko pang option, ibalik ko sa stock yung engine natin. So meaning to say, ibalik natin sa 62mm yung piston kit natin kasama yung cylinder. So antayin nyo po yung part 4 po ng ating troubleshooting para ibalik natin lahat yung setup natin. So tingnan natin kung anong magagawa natin sa next nating video. So hanggang dito na lang po muna. Maraming pong salamat sa inyong panonood. God bless you po. Bye-bye.